Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,594 subscribers. Konti na lang guys, magna 9,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. God bless you all. I love you all. Lagi po tayo mag-iingat sa mga panahon na ngayon, lalong-lalo na ngayon ay tag-ulan, no? Na ang pag-usapan po natin ay diyan sa Maynila, no? Yorme Isko Moreno versus Mayora Hani Lacuna, no? Ang titulo po natin ngayon sa araw na ito ay kaya ba ni Yorme Isko Moreno na manalo sa administrasyon ni Mayora Hani Lacuna? Kaya pala hindi ito nagproproyekto ng maigi dahil parang ginagamit, no? Ginagamit ni Mayora Hani Lacuna ang budget o di kaya ay naghahanda talaga siya, no? Para sa bakin niya, no? So sumabak siya sa re-election sa 2025. Actually, ano na lang, no? More than a month na lang, no? 1 month and a half, no? So more or less, parang 48 days na lang bago yung deadline of filing of certificates of local candidates, no? Beginning October 1, and talagang inaasahan natin ang showdown ng dating magkakampi at magkakasama sa administrasyon diyan sa Maynila na si incumbent Manila Mayor Hani Lacuna at saka ang dating mayor at natalo bilang presidente ng Pilipinas na si Isko Moreno ay talagang hindi na po maiiwasan. Kanya-kanya na pong kampe ang mga kapitan, ang mga kagawad, pero tingin po natin, mas marami pong kagawad at kapitan ang kumakampe kay Isko Moreno. O sabi pa ni Mayor Lacuna, si Mayor Lacuna po ay talagang formally joined Lakas NUCD, ang party po ng House Speaker Martin Romualdez, at ito ay nag-witness ang mga congressmen, ang nag-witness po, 6 Manila congressmen, no? 5 out of 6 Manila congressmen ang sumaksi, no? Diyan sa pagsumpa ni Mayora Hani Lacuna, no? Ito ay sila Joel Chua, Benny Abante, Ronaldo Valeriano, Irwin Cheng, Edward Maceda, and Vice Mayor Yul Serbo. Talaga naman, syempre, kung sino ang nakaposisyon sa doon sila, di ba? Matatandaan din natin na nakaposisyon si Yorme Isko Moreno. Talaga namang itong mga congressmen na ito, including si Joel Chua, na napakadumi ng kanilang lugar, napakadumi ng Quiapo at Santa Cruz, ay makikita mo na talagang kumampi rin siya kay Isko Moreno, no? At nandun din yung also in attendance yung 20 members of Manila City Council, no? So this development is politically significant since Lakas NUCD is the official umbrella party. Hindi po ang official umbrella party, ang party ng presidente ay ang Partido Federal ng Pilipinas. Kaya nga naman parang napakahigpit ng laban na ito, no? Dahil si Isko Moreno ay kakalabanin hindi lang po ang administrasyon diyan sa Maynila, kundi ang administrasyon ng Pilipinas. Kasi tingnan niyo po Lakas NUCD, Partido Federal ng Pilipinas, Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Syempre ibubuhos nila ang kanilang mga ang suporta kay Hani Lacuna. Kaya nga ang tanong natin, kaya ba ni Yorme Isko Moreno na manalo sa administrasyon ni Mayora Hani Lacuna? Binubuhos na niya, di ba? Ba't ngayon lang naglalabasan yung mga budget dyan sa mga may mga sakit, at yung mga wala nga infrastruktura, no? Ginagamit pa si Yulo, binigyan pa ng 2 milyong piso, bakit dumagdag pa? Pero taga Maynila naman talaga, no? Si Yulo, kumbaga, no? Ayan, no? Sabi ni Lacuna, no? Talagang sinabi niya na si Moreno ay isang pamilya,
and stress that in Manila, love of family endures. Nako, talagang parang kinukonsensya niya pa, no? Pero ay talaga, ito po, nung ano po, last election, 2022 mayoralty election, ay nanalo si Lacuna po, no? 63.68%, no? While Moreno naman ay nanalo ng 50.15% noong ano po, no, 2019. Pero syempre, dumami na po butante noon. Nako, kayo naman. Si Lacuna para talagang beat her nearest rival by 371,000, and while Moreno was just 147,000. Magkaiba po yun. Dahil si Estrada po ay syempre, no, mas sikat naman si Estrada kaysa kay Lacuna, no? Tapos si Lacuna, ang kalaban naman niya po ay hindi naman po masyadong kilala, di ba? At saka kinampanya pa yan ni Isko Moreno. Ay talagang nag-break na po yung dalawang yan. Sabi naman ni Isko Moreno, nag-create po siya ng bagong Maynila para tumiwalag na po kasi siya sa Asenso Manileño. And then 13 out of 36 Manila councilors led by Sarcal, Sia, Elmer Par, RJ Bagaching, among others, and Tondo Congressman Ernesto Junicio. No? He continues to build up his mayoralty slate for next year that included his son Joaquin as a candidate for councilor. He also introduced to the 132 Tondo barangay captains, he treated an exclusive meeting in Pasay City. Now, ang mayor na, ang vice mayor na niya ngayon ay si Chi Atienza. Yan. Ngayon, marami pa po palang ay talaga, yung marami pa pong interesado dyan sa Maynila, no? Yung front row billionaire, sino nga to? And tutok to win party list Representative Samuel Bersosa. Ayan. Tapos long time Sampaloc resident daw din yan kasi, no? Tapos si former Senator Manny Pacquiao, no? Meron siya residential building diyan sa Paredes, Sampaloc, Manila. Interesado din daw po siya maging mayor ng Maynila, no? Tapos yung presidential sister, Senator Amy Marcos, senatorial survey, no? Napakamahal po nung 1 billion po daw ang pwedeng magastos diyan sa Maynila bilang 1 billion, no, ang pwedeng magastos diyan pagtatakbo ka bilang mayor ng Maynila. Syempre, mas mura in comparison to being a senator. And pag ikaw nanalo diyan ay talaga namang alam mo na, no? May leadership ka or meron kang advocacy to change the whole city. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.